At Maricel, sa ibang usapin, may ito na, reaksyon ito na. ng Malacanang sa plunder complaint laban kay VP Sara Duterte. Jiggy, ang sinabi lang dyan ni Yuse Claire Castro, mas maigi nga na maimbestigahan itong kaso ni Vice President Sara Duterte, lalo na kung may nakikita naman yung mga naghain ng kaso na malinaw na ebidensya para ireklamo itong si Vice President Sara Duterte. Matatandaan kasi natin na isang grupo yung naghain ng plunder at graft charges laban nga dito kay Vice President Sara Duterte at sa iba pa dahil doon sa sinasabing misuse ng confidential funds na nagkakahalaga ng 612.5 million pesos. Gigi. At kaugnay pa rin kay VP Sara, ano reaksyon ng palasyo sa akusasyong pinondohan ng Pogo at drug lords ang kandidatura niya? Yan. So, yung sa plunder, wala silang masyadong comment. Wala silang masyadong comment kasi they can suffer the same fate, the same issue. O pwedeng may magsampa rin ng demanda sa kanila. Kaya nga, itong si Chelo Magno, nagsabi siya nung nakaraan, nitong kahapon, sabi niya, bakit kayong mga DDS, sinisilip nyo kami for not filing plunder case for Bongbong? Ba't hindi kayo mag-file? Ba't hindi kayo mag-file ng plunder case kay Bongbong? Yun ang ano niya. Chelo Magno, inutil ka. Nag-file ng impeachment case ang Duterte Youth Party List sa Congress. Ano nangyari? Wala. Tatandaan nyo? O ano nangyari? Wala. Walang na-file. O dahil dun sa 1-year rule, dahil nag-file ang Duterte Youth, dahil dun sa 1-year rule, hindi na sila pwedeng mag-file ulit ng impeachment para kay Bongbong Marcos. Oh, mag-file ka sa ombudsman ng plunder kay Marcos Sr. Sa tingin mo, si Boying Rimulya, gagalawin niya yan? Hindi niya gagalawin. Bakit? Sino ba naglagay kay Boying sa ombudsman? Ang naglagay kay Boying sa ombudsman, itong ang naglagay kay Boying si Bongbong Marcos. Putang ina niyan. Hindi asikasuhin ni Boying yan kung di ka ba naman tanga. So kaya hindi nagpa-file ng kaso. Kasi kami, nananalangin na lang kami na huminto ng mga tibok ng puso ng mga putang inan niyan isang gabi. Para matapos ang problema dahil kung dadaanin mo sa legal, wala sila sa legal eh. Dadaanin mo sa legal na proseso, itong mga buwaka ng inan to, wala. Hindi tayo magtatagumpay sa ganyan. O, kailangan talaga magdasal tayo sama-sama. Huminto na ang paghinga ng mga hayop na yan. Kung mamamatay din lang sila sa future, ba't hindi pa mamaya-maya? O, hindi ba? Ba't di pa mamatay lahat ng mga magnanakaw sa Pilipinas? Ganun lang. Oo, so hindi talaga tayo, kahit sinong mag-file, kahit gano'ng kagaling yung mag-file ng kaso ng plunder, putya, hindi rin aasikasuhin ng ombudsman. Aso ni Bongbong yung ombudsman. Noong 2022. Alam mo, Gigi, limitado ang sinabi ng Malacanang tungkol dyan sa usapin na yan. Pero maikwento ko na rin, kagabi kasi sa ating programa na sa totoo lang, nakausap natin ang abogado ni... Ayan ito. Bukod sa plunder case, meron pang isang bagong katarantaduhan na yung si Madriaga. O, nakausap daw yung abogado ni Madriaga. Ano sabi? Ramil Madriaga. Ito yung sinasabing bagman daw ni Vice President Sara Duterte. Ang kwento niya base dun sa affidavit. Bagman ni Sara. Si Sara may bagman. Putang ina, sabi ko nga lahat talaga nung katarantaduhan ginagawa nila, pinapasa nila sa iba. Addict sila, yung addict din. Si Pangulo addict din. Magnanakaw sila, si Inday Sara magnanakaw din. Lahat talaga nung dumi nila, ipinapasa nila, ipinapahid nila sa iba 2016, nagsimula na maging bagman etong sa Madriaga dito kay Vice President Sara Duterte at yung mga nakukuha nga daw niya na pondo ay most likely nanggagaling sa Pogo at sa illegal drug syndicate. So, pondo daw ni Inday Sara. Una sa lahat, si Inday Sara 2022, hindi nga siya tumakbo presidente. Mayor nga lang sanang tatakbuhan niya Paano magkakaroon ng na kumukubra si Inday Sara sa Pogo? Wala ngang Pogo sa Davao Utang ina yan. At saka ito si Inday, hindi nga to nakikialam sa tatay niya At hindi nga sila close ng tatay niya nung presidente yung tatay niya So papaanong si Inday Sara, ito si Madriaga, pinakilala ni Duterte kay Inday Sara and so on and so on. Para mangurakot para kay Inday Sara. Putang ina niyan, sabi ko nga. Mangungurakot ka na sa Pogo, kumuha ka pa ng confidential funds ng 125 million. Dito pa lang katarantaduhan na
Nagsimula daw yung fallout niya kay VP Sara nang sampahan siya ng kaso ni Attorney Harry Roque noong 2023 dahil naman sa kidnapping. Ang gusto lamang daw ni Madriaga ay magkaroon Imagine, tao ka ni Inday Sara. Si Harry Roque nagdemanda sa'yo. Isipin mo yan. Dinimanda ka ni Harry Roque, pero tao ka ni Inday Sara. Paano nangyari yun? Pag tao ka ni Inday Sara, putyang inang yan, kaibigan ka ng lahat ng mga Duterte supporter, hindi ka nga kilala eh. Hindi ka kilala ng mga in-involve mo ng mga tao doon sa affidavit mo. Hindi ka kilala ni ano. Hindi ka kilala ni Inday Sara, ng mga staff ni Inday Sara, anak ng tinapay. daw ng pananagutan kung sino daw yung dapat na managot. Humihingi din siya ng Witness Protection Program bagamat wala naman daw Yun. Yan na ngayon. Lumabas yung motibo. Humihingi siya ng Witness Protection Program. Nasaan ba siya? Nasa kulungan. Lifetime imprisonment, walang bail. Tapos humihingi ng Witness Protection Program. Sabi ko sa inyo, itong tao na to has nothing to lose but everything to gain. Mayroon siyang kaso ng kidnapping. Nasa death row na to noon, ha? Nasa death row na ito noon. Death row. Ibig sabihin, lethal injection. Kaya lang, wala lang talagang death penalty pa sa atin ngayon. Pero nasa death row ito noon na walang sala lang ito ng Supreme Court. Mamamatay na sana to noon eh. Kung may death row sa atin, kung merong death penalty, patay na to eh. So ngayon, nahuli na naman siya for the same kidnap for ransom scheme. Nagpapanggap siya na VIP security. Siguro yan ang sinasabi niya doon sa mga Chinese na mga kasi ang target nila Chinese eh. Siguro ang ginagawa niya, papakilala siya na ako'y PSG, dati ako security nila Duterte, ganito ganyan. Tapos pag nakuha na nila na kliyente yung isang mayamang Chinese, kikidnapin nila. Tapos ipatutubos nila sa Chinese. Naamo nila, ganun yung style nitong hayop na ito. Kaya yan na yung yan na yung scam niya. Nagpapanggap siya na VIP security. Tapos pag bantay sa lakay ito, pagka nakapasok na sila sa inyo, kikidnapin na kayo. So nakakulong ito, no bail. Walang bail, nakakulong na ito ngayon. Walang laya. Tapos, nanghihingi ng Witness Protection Program. So, ang gustong mangyari nito, makalabas lang sa kulungan. So, anong motivation niya? Ang motivation niya, hindi dahil sa takot sa buhay niya. Ang motivation niya, makalabas siya dyan. Gumagawa siya ng paraan para makalabas siya dyan. At sigurado ako, sila Boying at kung sino-sino pang mga nasa gobyerno, kinausap yan at binigyan ng pangako yan na, sige, basta. Total, kriminal ka naman, hudas ka naman, demonyo ka. O umaming ka, ito yung script natin, panindigan mo tong script na to, sirain natin si Inday Sara ha. O pag nasira natin si Inday Sara, sige, putya Witness Protection Program ka, makakalabas ka. Nothing to lose to eh. Mantakin mo Nobel habang panahon na siya, habang yung kaso niya dire-diretso, habang panahon siya nakakulong. So mahikipag-deal talaga ito. So meron siyang motibo. May motibo talaga siya na lamangan, makalabas para lahat gagawin yan, pati pagsira kay Inday Sara. threat laban dito kay Madriaga. Nag-worry daw siya dun sa pagbisita sa kanya ng tauhan ni VP Sara sa Bumibisita daw sila VP Sara sa kulungan. Putang inan to, feeling pogi eh. Akala naman niya siya yung binibisita. Again there are reports na never nakausap to ni Inday Sara or anyone sa staff niya itong kupal na to. Never nila nakausap sa BGMP. Merong 2 visit na naganap. Alam nyo ba kung ano yung visit na yon? Papakita ko mamaya. kulungan. Pero malinaw din ang sinabi sa atin sa programang STL kagabi ni Attorney Harry Roque na hindi raw kilala ni VP Sara itong si Madriaga at Hindi kilala ni VP Sara si Madriaga, hindi pa sila nagkita. Bakit? Ito, papakita ko sa inyo. Mga bossing ha, papakita ko lang si Madriaga. Hindi yan. Ito, papakita ko si Madriaga. Ayan. Hindi yan. Asan na yun? Yung Madriaga ko, walang hiya naman talaga. Ito yung si Madriaga, mga bossing ha. Papakita ko sa inyo ha. Ito, mabilis lang to. Ayan na. Si Madriaga. Kinumpirma ng kampo ni Madriaga na dumalaw si Vice President at ilang opisyal ng Office of the Vice President sa Camp Bagong Diwa, Taguig. Sinong dinalaw nila? Sinabi ng legal counsel ni Madriaga
na minsang dumalo ang Vice Presidente para makipagkita sa mga bilanggo sa Annex 2 para sa programa ng OVP. Sinasabing kinukuha ng OVP ang detalye ng mga anak ng bilanggo para pag-aralin. Pero sinabi ni Palad na hindi nakipag-usap si Madriaga sa Vice Presidente dahil kinabahan. Gago ka ba? Hindi nga ikaw ang pinuntay. Nagpunta ang OVP at si VP doon para makausap yung mga PDLs at makuha yung mga detalye ng mga anak nila kasi may programa siya. Pag-aaralin niya yung mga anak ng mga PDL. So hindi siya nagpunta ron dahil tinatakot tong ulol na to, nagpunta ron dahil kinakamusta siya, nagpunta ron dahil close sila. Nagpunta doon ng opisina ng Vice President para sa programa ng DepEd noon na pag-aralin yung mga anak ng inmates. Putang ina nyo. Mga tarantado kayo. Oh, iisa-isahin natin sa susunod yung mga yung mga affidavit nitong ulol na ito at isa-isahin nating barahin lahat 'yan. Pero dito pa lang, sa umpisa pa lang wala na eh. Umpisa pa lang kupal na eh. Umpisa pa lang katarantaduhan na eh. Napaka-imposible nitong mga inaano nila kay Inday Sara. Pero sabi ko nga sa inyo, huwag kayong mag-alala dyan sa plunder case na yan. Huwag kayong mag-alala dito sa kaso na wala maniniwala dito. Tanga lang maniniwala dyan. Sa plunder naman nila, maaaring paandarin ni Boying yan. Maaaring mag-imbestiga si Boying. Pero maniwala kayo sa hindi. Hindi yan lulusot sa Sandigan Bayan. At kung lumusot yan sa Sandigan Bayan, may Supreme Court pa. Optics lang yan. Optics lang. Nagsampa lang sila ng kaso para sabihin may nagawa sila na ang makabayan ay talagang may ginagawa para sa bayan para sa 2028 election. Yung mga makabayan na senator makalusot na talagang makabayan sila, talagang sila ay walang kinikilingan, puro kaek-ikan. Pero sa totoo lang, itong pag-file nila ng kaso na this is all for optics. Wala silang ebidensya. Yung napakaraming papel na ipinakita nila, tangina, mas marami pa yun. Affidavit yun. Affidavit. Hindi po ebidensya ang affidavit. Mga affidavit lang yan. Kailangan mo pa rin bigyan ng matinding pruweba. Yung mga ibinibintang kay Inday Sara. At sinasabi na 600 million na confidential funds. Putang ina ninyo, usapang confidential funds ang natin ha. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagtama palapakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palapakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw.
Sa harap